Gagawa tayo ng homemade siopaw. Kaya kung mahilig kayo sa siopaw at gusto nyong gumawa sa bahay ay kayang-kaya yan. At hindi lang steamed na siopaw ang gagawin natin dahil gagawa din tayo ng bake at fried na siopaw. Ang maganda sa paggawa ng siopaw ay hindi maraming arte. At ang mga sangkap ay mabibili mo sa palengke or sa grocery. At sa palaman naman, pwedeng kahit ano pero ang gagawin natin ay asado. Ayan, so eto ang mga sangkap natin para sa ating dough. So very basic lang ang gagamitin natin. Hindi tayo gagamit ng gatas dahil tubig lang gagamitin natin. At meron tayong konting oil at combination ng instant na dry yeast at baking powder ang gagamitin natin. Pero syempre, bago natin gawin yung ating dough, ay magluto tayo ng ating asado filling. Maglagay tayo ng konting mantika sa mainit na pan. Ayan, mainit na yung mantika natin. So, maggisa na tayo ng ating garlic. Ayan. At isabay na natin yung ating onions. Tapos ay lagay na natin yung ating ground na pork. So, gisa natin ito until maging brown yung ating. Gisa natin ito until maging brown. Yes, gisa lang natin ito. And ayan, nagisa na natin yung ating karne. So, ngayon ay maglagay tayo ng pampalasa. Yan, may asin tayo, paminta, konting toyo, asukal, pineapple, tapos ay maglagay tayo ng oyster sauce. Maglagay din tayo ng tubig. Yan. At ang ating star anise at bay leaves. Haluin natin to. Ayan, so takpan na muna natin ito at lutuin natin ng mga 5 minutes. Ayan. Okay, tikman natin. Okay na siya, pero natatempt talaga akong lagyan siya ng hoisin sauce. So, ayan. So, ito yung hoisin sauce ko. Lagyan natin. Ang sarap kasi ng hoisin sauce. As in, kung hindi pa kayo nakagamit nito, try nyo bumili ng ito. Ganito kaliit. Tapos ay i-mix lang natin ito na mabuti. Okay. Ngayon naman ay lagyan natin ito ng cornstarch. So, ito yung cornstarch natin. I-solve natin sa tubig. Okay. Mix natin yan. So, ilagay na natin yan. Okay. Tapos, i-mix natin yan na mabuti. And then, takpan natin yan at isimmer natin for 2 to 3 minutes. And, eto na po siya. So, tignan nyo yung texture. Iba na. Kapag naglagay ka ng cornstarch, ganito na yung texture niya. Para siyang nagkukumpol. So, ayan. So, patayin natin yan at palamigin natin. Tapos, gawin na natin yung ating siopaw dough. Ayan. So, ito yung ating all-purpose flour. Lagyan natin ng baking powder, asukal, konting asin, at meron din tayong instant na dry yeast. Ayan. So, i-mix na muna natin ito. Next, lagyan natin ng tubig. Kung gusto nyo gatas, pwede din. Tapos, lagyan natin ng cooking oil. And then, konting white vinegar. Mix natin yan. Tapos, ay masahin natin ito until kumini siya. So, pwede mo siya masahin by hand. Para hindi ka mahirapan, pwede mo ilipat dito sa ating countertop. And yes, kung may kang mixer, mas maganda kung doon mo siya imimix.
At ayan na nga, gagamit ako ng mixer sa pag-knead ng ating dough. Ayan, so i-mix na natin ito or i-knead natin until maging makinis ang ating dough. I-knead lang natin ito ng mga 10 minutes pero kung masyadong sticky, pwede ka magdagdag ng konting harina. And ayan, eto na ang ating dough. Ayusin lang natin ito, i-form natin into a ball. And ayan, okay na yung ating dough. Makinis na siya. So ngayon ay ibalik natin sa bowl, takpan, at i-rest natin ng mga 10 minutes lang. And after 10 minutes ay pwede nang i-divide. So i-divide natin ito into 11 equal parts or 50 grams per timbang. Pero kung gusto nyo na medyo mas malaki, pwedeng 8 equal parts. Ayan, so eto na yung asado natin. Ngayon naman ay bilugin natin itong ating dough. Kumuha ako ng ating dough. So, ganyan. Walang pagbilog. Ayan. Tapos, smooth side down. Flatten natin. And then, kuha tayo ng 1 tablespoon or higit sa 1 tablespoon ng ating palaman. Tapos ay i-wrap natin yan. At i-pinch natin para ma-seal. And then i-roll pa natin para bilog talaga siya. Tapos ilagay natin sa cupcake liner or pwede kang mag-cut ng parchment paper. And eto na sila, so takpan natin at i-rest natin ng mga 10 to 30 minutes. Pero kahit i-rest natin ng matagal, hindi masyadong pansin yung pagtubo niya. So ayan, takpan na natin ito at isa lang na natin. So lutuin natin ito for 20 minutes over medium heat. And after 20 minutes ay eto na ang ating mga siopaw. And yes, pwede mo na yang kainin. And yung tira ay gawin nating fried siopaw. So maglagay tayo ng konting mantika sa ating pan. At kapag mainit na ay ilagay na natin ang ating mga siopaw. Ayan, so lutuin na muna natin yan until mag-brown ang bottom ng mga siopaw. And after a few minutes, i-check natin ang bottom. And ayan, brown na nga. So, ang next na gagawin natin ay maglagay tayo ng konting tubig, takpan at i-boil natin for 5 minutes. And after 5 minutes ay hinaan natin ito. At hayaan natin na mag-evaporate yung ating tubig. And ayan, nag-evaporate na yung ating tubig. So, eto ay luto na. Pero yes, kung gusto nyo ang top part ng ating siopaw ay brown din, baliktarin nyo lang yan at i-fry nyo until maging brown. Okay, dahil marami pa tayong tira sa palaman, so gumawa ako ng isa pang batch na ating siopaw dough. So pipilitin kong gumawa na parang yung may pleats na siopaw, yung parang iconic look niya. Ayan, so mag-a-attempt tayo na gumawa ng pleats ng siopaw. So ayan, kitang-kita talagang awkward yung aking paggawa ng pleats dito. And I think isang factor din na hindi ko natanggal yung oil ng ating palaman. So hindi siya masyadong madikit. I mean, pag seal ko nito ay bumubuka siya. At ayan na nga yung ating mga siopaw. Diyos ko, patawarin. At eto na nga, iniluto na natin. Surprise, surprise. Hala! What happened? Kaya nakita nyo yon. So gumawa ako ng isa pang batch ng siopaw dough at ibang method naman yung gagawin ko. Eto namang gagawin ko sa pag-wrap natin ay kung saan yung nakaseal na part ng siopaw ay yun yung nasa ibabaw. So, ayan, ganyan lang siya. Trying hard na siopaw look. At ayan na sila, isa lang na natin. At eto na ang kanilang final look. Napaka-rustic. At, syempre, meron pa ring bumuka na siopaw. So, ayan na talaga. I tried my best pero hindi talaga enough. At etong natira naman ay ibibake natin. So, nag-egg wash lang tayo dyan at binake ko ito sa 100 degrees Celsius for 20 minutes.
At eto na ang ating siopaw na may steam, may fried, at meron tayong bake. And ayan, eto na sila. Tikman natin. Unahin natin itong steamed na siopaw. Ayan. Ito yung round lang talaga na siopaw. Ito naman yung trinay ko na parang may style na pleats pero ay hindi talaga kaya. So, hindi na ako mag-ambisyon nun. Kailangan talaga practice pa. So, ayan, kagat na tayo. Okay, masarap yung pagkakatimpla natin ng ating asado at yung ating tinapay. Malambot. Which is yun ang gusto ko sa siopaw. Ayoko nung parang matigas. Ay, hindi naman siya matigas. Alam mo yung basta hindi satisfying yung kanyang tinapay. Di ba may mga ganun na siopaw? Parang hindi mo talaga may enjoy yung tinapay niya. Pero eto, sarap. Okay, comment ko sa ating asado na palaman. Yung timpla, wala akong problema. Masarap siya. Talagang malaking factor yung hoisin na sauce. Siguro ang gusto ko lang improve dito since ito nga ay ground meat or ground na pork, hindi ako nakapili nung marami yung taba. So, for me, nakukulangan ako dun sa taba na factor. So, kung gusto nyo din na ground meat yung gamitin, piliin nyo yung maraming taba. Or, kung gusto nyo, pwede naman na yung adobo cut. Pwedeng ganun. Tapos, piliin nyo yung medyo may mga taba-taba. Kasi parang, for me lang ha, parang yun yung prefer ko sa asado na siopaw ko. Parang feeling ko yung may taba-taba. Pero, yun nga, yung iba naman, okay sa kanila kahit walang taba-taba. Dito sa family ko, yun, ay, oo nga pala, naku, naghahanap sila, bakit walang itlog yung siopaw mo? So, yun, tinamad na kasi ako gumawa ng boiled na egg. Sabi ko, okay na yan. Asado, masarap na yan. Pero yun nga, yung mga sanay sa siopaw na may itlog or boiled egg talaga, maglagay kayo. So, siguro, next time na gumawa tayo ng siopaw, maglalagay na ako ng boiled na egg kasi yun ang hinahanap nila. And, yeah, gusto ko din gumawa ng yung bola-bola naman na palaman ng siopaw. Okay, next naman yung ating bake. So, eto yung ating bake. Wala akong oven, pero binake ko siya dun sa ating turbo na broiler. Kung wala naman kayong oven din, pwede air fryer, ganun, pwede. Or, pwede yung yung improvised na oven. Ayan. So, eto siya. Tikman natin. Okay, di ba eto lahat ay pare-pareho lang? I mean, yung dough na gamit natin ay same, yung ating palaman ay pareho, yung method lang ng pagluluto. Dahil meron steam, yung ating bake, at eto naman yung fried natin. Pero alam nyo, kahit same sila lahat, magkaiba lang sa pagluluto, iba yung dating ng bake. Basta iba siya. Parang iba yung nag-iiba yung character niya, ganun. Kasi diba kapag steam, parang lahat malambot. Eto, dahil bake nga siya, so meron siyang, yung exterior niya ay, hindi mo siya hard, pero siya soft, kagaya ng ating siopaw na steam. Yan. So yes, gusto ko din yung bake. Okay, next yung ating fried na siopaw. First time ko makatikim ng fried na siopaw. Di ba parang nag-trending siya dahil marami na pumupunta ng Binondo at syempre ang daming pagkain doon. And isa to sa binibenta doon. Well, di pa ako nakatikim noon, so iba yung feeling na inilagay ata. So, eto, tikman natin yung gawa natin. Yeah. Iba rin yung dating niya.
Okay. Eto. May pagka-oily siya. Pero hindi nakakaumay. Parang siya nagbibigay ng something sa lasa ng siopaw. Oo. Ay, oo. So, kayo nang bahala kung ano yung gusto nyo, bake or steam or fried. Dahil kahit same na mga sangkap, ang ginamit natin dito sa tatlo, iba lang yung pagluluto natin sa kanila. Yung nagkakaroon sila ng ibang character. In fairness, yeah, okay nito sa akin. Pero alam niyo yung nakita ko dun sa yung binilhan nila, parang napaka-juicy yung loob. Hindi ko lang alam kung dahil ba dun sa oil and sa water na inilagay, pero ganun nga. Kasi yung isa din sabi niya, oily masyado. So, yeah, eto, tama lang for me. And kung gusto niyo mas malaki, syempre, pwede yung palakihin yung siopaw natin. Ito lang kasi medium size. And again, sa asado feeling natin, pwede kayong gumawa ng sarili yung version or kung meron kayong asado na recipe na gusto, syempre, pwede nyo nang gamitin nyo. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!